Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Mercy. Well, basahin na natin ang liham ni Mercy. Dear Kuya Peles, kahit na anong hirap ng buhay kuya, tinitiis ko para sa aking anak. At ako po ay namamasukan bilang kasambahay sa ibang bayan. At minsan lamang kuya kung ako'y umuwi sa amin sa loob ng 2 linggo. At ang nag-aalaga sa 2 kong anak kuya ay ang panganay na anak ko na nasa edad 15. Iniwan na kami kuya ng aking asawa dahil hindi ko alam kung bakit niya ginawa sa amin na iniwan kami. Ako nga po pala si Mercy, 32 taong gulang at may 3 anak. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anak, pasensya ka na ha, kung ikaw ang pinipilit kong mag-alaga ng 2 maliliit na kapatid mo. Bakit po, inay? Nasaan si itay? Nagtatrabaho ba siya? Hindi anak eh. Nasaan po siya kung ganun, inay? Wala na siya anak. Iniwan na tayo. Inay, kala ko nagtatrabaho po si itay sa malayo. Kaya hindi siya nakakauwi dito sa bahay. Hindi anak. Tuluyan na tayong iniwan ng tatay po. Bakit po tayo iniwan ni itay? Kala ko po mabait si itay. Bakit niya tayo iniwan ng mga kapatid ko? Hindi ko alam anak. Wala naman akong alam na kasalanan ko sa kanya. Wala pala siyang kwintang ama. Paano na tayo ngayon, inay? Anak, mamamasukan akong kasambahay dun sa kabilang bayan na at tuwing 2 linggo uwi ako dito. Paano po yung 2 kong kapatid? Maliliit pa sila. Anak, kung hindi ko gagawin to, anong ikibubuhay natin? Pero inay, paano ang pag-aaral ko? Wala tayong magagawa anak, kundi tumigil ka na sa iyong pag-aaral. Inay! Inay, kayo muna ang bahalang tumingin sa mga apo niyo ha, dahil mamamasukan akong kasambahay sa kabilang bayan. Ay anak, alam mo naman na matanda na ako. Basta inay, pakitingin lang sila. Alam naman ni Liz ang gagawin niya sa mga kapatid niya eh. Ay ano ba kasing naisipan ng asawa mo? Bakit bigla na lamang kayong iniwan? Naiwan ko ba sa lalaking yun, inay? Hirap na nga ang buhay. Iniwan pa kayo ng asawa mo. Bahala na inay. Basta yung bilin ko sa inyo ha. Pakitingin-tingin na lang yung mga anak ko. Ay, hindi ka ba uuwi araw-araw? Hindi po inay. Sa 2 linggo, uwi ako. Basta nandito ako tuwing 2 linggo. Ay, ano pa nga ba ang magagawa ko? Kung hindi mo rin yan gagawin, anong ikabubuhay din yun? Opo inay. Gagawin ko pong lahat para sa mga anak ko. Ano, magtatrabaho si Mercy? Paano ang mga anak niya? Ay, pinatigil na niya sa pag-aaral si Liz na apo natin. At siya daw muna ang
mag-aasikaso sa dalawa niyang kapatid na maliliit. Ay, naku si Mang. Ang tanong, kaya na ba ng apo mo na alagaan ng mga kapatid niya? Ang sabi ni Mercy sa akin, titignan daw natin sila. Alam na ba diyang matatanda na tayo? Kawawa naman pala ang mga apo natin. Naku, kung may magagawa lang sana ako. Oo nga kaso wala Timyong. Ano bang nakain ng noodle na yon at iniwan ang pamilya niya? Ay dako, walang kwenta ang manugang mong yon, Timyong. Wala. Papaano yan, anak? Huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo, ha? Opo, inay. Mag-ingat po kayo, ha? Hayaan mo. Kapag nakaipon tayo, mag-aaral ka ulit. Huwag niyo munang isipin yan, inay. Ang importante sa ngayon ay mairaos po natin ang ating pang-araw-araw nating pamumuhay. Anak, pasensya ka na, ha? Pati ikaw, napipilitan na tumigil sa iyong pag-aaral dahil sa mga kapatid mo. Ganun talaga, inay. Kung hindi lang tayo iniwan ng walang hiya kong ama, hindi sana tayo magkakaganito. Pabayaan mo na yung ama. May awa ang Diyos sa atin, anak. Basta mag-ingat po kayo doon, inay. At sana, mabait ang magiging amo ninyo. Mabait naman sila. Kasi nakausap ko sila minsan. At isa pa, hindi lang ako ang kasambahay nila doon. Dalawa kami. Hayaan ninyo, inay. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral ko, iaahon ko kayo sa hirap. Basta anak ha, sisikapin kong magkaipon para makapag-aral kang muli. Salamat po, inay. Huwag din po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayong mabuti at ng mga kapatid ko. Kumusta ng mga apo mo, ha? Ay, hayon. Tiningnan ko sila at sinabihan ko na si Liz na asikasuhing mabuti ang kanyang mga kapatid. Ito ang mahirap sa isang pamilya. May isa ang maghahanap buhay, kagaya ni Mercy. Dahil iniwan siya ng walang hiyang Rohel na yon. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong tiwala sa lalaking yon. Ipinilit pa rin ng anak mo ang gusto niya. Siya, tama na yan. Huwag mo nang isipin yan kasi nandyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Ang importante, kay Mercy ang mga bata. Oo nga Alam mo naman, magdadalaga na si Liz. Kaya lang, natigil sa pag-aaral niya ngayon. Hindi bale. May awa ang Diyos. Sana balang araw ay maipagpatuloy ni Les ang kanyang pag-aaral. Kahit masakit sa loob ko, kuya, na malayo sa mga anak ko para maghanap buhay, ay kinaya ko para sa kanila. Dahil kung hindi ko gagawin na mamasukan isang kasambahay, hindi kami mabubuhay. At ang mas masakit, kuya, ay pinatigil ko muna ang panganay ko sa pag-aaral niya sa high school. Minsan, kuya, ay Liz, anak. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Anak, gusto ko sanang makausap ang inay mo
Nasaan ba siya? Wala sila dito. Anak, kakausapin ko lang ang inay mo. Hindi ba't iniwan na ninyo kami? Bakit pa kayo bumalik dito? Anak, patawarin mo na ako. Kung nagawa kong iwan kayong magkakapatid at ang inay mo. Hindi na namin kayo kailangan. Bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling. Kasi tahimik ng buhay namin. Liz, anak. Alam nyo, hindi sana nagtrabaho sa malayo si inay kung nandito kayo. Wala eh. Bigla na lamang kayong umalis at iniwan ninyo kami. Kaya nga anak, humihingi ako ng kapatawaran. Hihingi ako ng tawad sa nanay ninyo. At pinapangako ko, hindi ko na kayo iiwan. Anong sinabi mo, Simang? Umuwi si Ruhel sa kanila. Ay, oo, Tebyog. Anong nangyari? Hindi tinanggap ni Les ang tatay niya. Buti nga sa kanya. Ay, alam mo, Simang, bali-balik ta rin mo man ang mundo, ama pa rin nila si Ruhel. Kung ganun din lang naman ang ama, wag na. Biruin mo. Bigla-bigla na lamang silang iniwan. Buti na lang at madiskarte ang anak natin. Kung hindi, gutom ang aabutin ng mga apo natin. Ay, siguro kaya umuwi si Ruhel dahil napagtanto niya na mali ang ginawa niya na pag-iwan sa kanila. Talagang maling-mali sa ginawa niya. Nasaan na ba ngayon si Ruhel? Ha? Nasaan siya? Anong sinabi mo? Umuwi dito ang itay mo? Opo, inay. At hinahanap kayo. Ano daw ang kailangan niya sa akin? Hihingi daw siya ng tawad sa inyo. Anong ginawa mo? Pinalayas ko sila, inay. Nawalan na ako ng respeto sa kanya. Inay, 3 taon silang nawala. Tapos ngayon, biglang-bigla, uuwi sila? Tama yung ginawa mo, anak. Para maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niyang pag-iwan sa atin ng mga kapatid mo. Pero inay, muntik na akong maawa sa kanya eh. Payat na payat po siya ngayon. Buti nga sa kanya. Pinagbabayaran na niya ang ginawang pag-iwan sa atin. Babalik daw po siya, inay. Para kausapin kayo. Para ano pa? Para makiusap na tanggapin ko siyang muli? Hindi na. Sobrang sakit ang ginawa niya sa atin, Leslie. Inay. Ano pang kailangan mo? At pumunta ka dito. Bigla ka na lang nagpakita sa akin. Mercy, galing na ako dito nung isang araw. Alam ko, sinabi ng anak ko. Mercy, kaya ako nagpunta rito para humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa inyo ng mga bata. Para ano pa? Para ulitin muli ang ginawa mo sa amin na pag-iwan mo, ha? Hindi na yun mangyayari, Mercy. May trabaho na ako at kayang-kaya ko na kayong buhay ngayon. Kung noon sana naghanap ka na ng matinong trabaho, hindi na ito mangyayari. Hindi na tayo umabot ng ganito. Mercy, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko nagkamali ako. Pero ang hiling ko lang sa'yo, para sa mga bata, magbalikan tayo. Kung ako lang sana, baka pwede pa. Pero ang anak mong panganay, may isip na siya. Nagtanim siya ng galit sa'yo. Sa
katunayan, pinatigil ko siya sa kanyang pag-aaral dahil sa ginawa mong pag-iwan sa amin. Kaya nga ako nandito ngayon Mercy. At gusto kong bumawi sa inyo ng mga bata. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, babawi ako sa inyo, sa mga anak natin. Ruel! Para sa akin, kuya, gusto ko pa sanang bigyan ng isa pang pagkakataon at patawarin ang asawa ko. Kasal kami ni Ruel, kuya, at meron kaming 3 anak. Hirap na hirap kami noon, kuya. Lalo na nung bigla kaming iniwan ni Ruel. Pero nasaktan din ang panganay naming anak at nagtanim siya ng galit sa kanyang ama. May trabaho daw ngayon si Ruel, kuya, at ang sabi niya ay babawi daw siya sa kanyang mga anak. Hindi ko alam, kuya, kung bakit kami iniwan. Wala naman kong nabalitaan na babae sa buhay niya. Hindi rin niya masabi kung ano ang dahilan bakit niya kami biglang iniwan. Kuya, masakit man sa akin, lalo na ngayon na humingi ng tawad. Mahal ko pa rin siya, pero ang iniisip ko yung aking anak na panganay. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? At sigurado akong babalik pa si Ruel para humingi ng tawad. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Mercy. Alam mo, Mercy, hindi naman ganun kadali ang ginawa na pag-iwan sa'yo ng asawa mo. Tignan mo ang bunga. Mismong anak ninyong panganay nasaktan sa ginawang pag-iwan ng tatay nila. Labis siyang nagdamdam at nagtanim ng galit dahil sa ginawa ni Ruel. At tuloy natigil sa kanyang pag-aaral. Matanging yun lamang sana ang pag-asa para kayo ay matulungan niya kung sakali na makapagpatuloy siya ng pag-aaral at makapagtapos siya. Pero nawalang lahat yun nang biglang iwan kayo ng kanyang ama. May mantakin mo 3 taon ang lumipas bago siya nagpakita muli. At si Liz na pangalay mo 15 taon na siya ngayon. Malapit na siyang magkolehiyo kung hindi na siya natigil sa kanyang pag-aaral. Pero ngayon, Mercy, sabi nga ni Ruel, hihingi ng tawad, gustong bumawi. Gusto niyang mabuong muli ang pamilya ninyo. Sa nagawa niyang pagkakamali, hihingi siya ng tawad. At ang sabi pa niya, gagawin niyang lahat para siya makabawi sa inyo. Ganito na lang, Mercy. Kausapin mong mabuti yan si Liz, yung pangalan ninyo, na sana mapatawad pa niya ang kanyang ama. Balik-balik ta rin mo man ang mundo, ama pa rin siya ng mga anak mo. Pakiusapan mo siya. At sana ay mapapayag mo siyang muli. Pero hindi ko sinasabi na patawan mo siya kaagad.
sa kanyang ginawa. Abay, tingnan mo muna yung sitwasyon ngayon. Baka nagkukunwari lang si Ruhel na hihingi ng tawad pagkatapos uulitin naman yung kanyang ginawa. Makiramdam ka muna. At ang importante, makausap mo yung anak mo at mapalambot mo yung kanyang damdamin na sana mapatawad niya ang kanyang ama. Napakasarap magpatawad, Mercy. Kung ang Diyos nakapagpapatawad, tayo pa kayang tao lang. O sana, makumbinsi mo yung anak mo at bumalik ang respeto sa kanyang ama. Lalong-lalo na sa kanyang ginawa na pag-iwan sa inyo. Bueno, iyon na lamang ang mga masasabi ko sa iyo, Mercy. At naway kahit paano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.